Number 1. Retrieve all primary products from the database and organize them based on size. Para ma-retrieve lahat ng primary products mula sa database at ma-organize ito base sa sukat nito, kailangan mo munang i-select yung product name at size galing sa product cart na table. Tapos gumamit ako ng IN operator para ma-select ang column ng CID galing sa product cart, and then gumawa ako ng group by statement para pagsama-samahin yung product name, at order by naman para ma-sort yung product name at size. At ito yung resulta ng number 1. Yan. Number 2. Obtain products set to expire in August from the product table. Ito naman, para makuha to, ang mga products na mag-expire sa August from the product table, una dapat i-select lahat ng galing sa product kung saan yung month na expire sa August, which is yung number 8. Tapos ito na yung resulta na ito ng number 2. Yan. Number 3, calculate the total sales from the product cart table including product name, size, and quantity. Dito naman, para ma-calculate yung total ng sales galing sa product cart table na ilalabas kasama ang product name, size, at quantity, una, select the product name, size, and then yung sum ng product quantities, and then multiply by total. Ginamit dito yung AS statement to give a column a temporary name na total. I-select all those values from the product cart, and then ginamit ko yung group by statement para magsama-sama ang total ng product name at size. Kasi ito na yung resulta ng number 3. Number 4. Retrieve all records from the sales table and group them by date. Para ma-retrieve lahat ng records from the sales table at para mag-group ito by date, una, dapat i-select yung date, and ginamit ko dito yung AS statement para sa sales date. Then, tapos gumamit ako ng count statement para mabilang lahat tapos gumamit ako ulit ng AS para sa number of sales. Tapos ginamit ko yung group by para sa date. Ito yung resulta ng number 4. Number 5. Determine the number of entries in the product cart table. Para naman matotal yung entries galing sa product cart table, naglagay ako ng count statement sa product cart table para naman mabilang yung entries na nakalagay sa loob, at yung AS for temporary name para sa number of entries. At ito na yung resulta nun. At yun lamang. Maraming salamat.